Okay, so kanina, actually di ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Pero kanina, nanatay kasi ako. Galing ako sa paggawaan ng coat dito lang sa may Cavite. Tapos sumakit yung sikmura ko. So habang nagda-drive, doon ako sa may pinakamalapit na coffee shop. Doon ako nagbawas. And then, yung short ko kasi nun, alam niyo yung mga maluluwag na short. Tapos, mabababaw yung bulsa. Pambahay lang na short. Nasa short ko yung cellphone, wallet, tsaka susi ng kotse. So, dumumi ako, ganun yung short ko. Napaka-pambahay, mababaw yung bulsa. So, pinatong ko sa toilet bowl, phone, wallet, tsaka susi. Actually, yung wallet, hindi ko maalala kung sa sink ko ba pinatong. Pero, alala ko, pinatong ko yun somewhere. So, dumumi na ako. Tapos, nagmamadali ako kasi may hinahabol pa akong meeting. So, from Imus, Cavite, papunta na agad ako ng Las Piñas, Parañaque area. So, drive akong ganyan. Ang binyahe ko nun, mga 45 minutes. Nung nakarating ako dun sa next destination ko. Nandun ako sa next destination ko. Tsaka ko lang napansin na wala sa akin yung wallet. Ang laman ng wallet ko ay PRC ID ko, yung license ko as a doctor, driver's license, yung aking 3 cards, credit card, debit card, tsaka GCash card. Tapos may onting cash, so onti lang naman, mga parang 100 lang, 200 lang yan. Tapos yung wallet ko ay medyo branded and bago pa. And ang masakit doon, kaka-renew ko lang nung driver's license ko tsaka PRC ID ko nung June this year. So bagong-bago lang. And yung wallet na yun, kakabili ko lang rin. Sabi ko, ay, wala dito sa kotse. Kasi may lalagyan ako dito sa gilid. Wala sa kotse, wala sa bulsa ko, wala doon sa floor ng kotse, wala doon sa mga singit-singitan ng kotse. Doon ko lang na-realize na naiwan ko siya doon sa coffee shop. Medyo malaking halaga yun. Doon yung mga cards. Siyempre, panic. Ang una kong ginawa is nilock ko yung mga cards ko. Kasi sa app, may app naman yun. Pag may online banking kayo, maganda na nilalock nyo po agad yung inyong cards kung nawala. So, nilock ko. So, nalock naman para hindi na siya magagalaw. Actually, hindi na ako maasa na makukuha ko pa siya kasi sinet ko na expectation ko na sa isip ko nawala ako na siya. Nawala na ako ng mahalagang bagay. Nawala na ako ng malaking halaga. Parang tinatry ko na lang sa isip ko na buhayin yung idea na makikita ko pa siya dun sa coffee shop. Pagka-check ko na wala sa kotse, wala sa bulsa ko, balik agad ako sa coffee shop. Yung kausap ko dun sa next destination, sabi ko babalik na lang ako kasi may naiwan ako. So balik ako, medyo nagmamadali, pero syempre careful pa rin sa pagdadrive kasi naisip ko baka madagdagan yung problema makabangga. And then naalala ko na wala nga pala yung driver's license ko. Nagpa-drive na lang ako dun sa kasama ko muna. Siya na lang muna kasi delikado. Baka mahuli pa wala nga akong license. Buti na lang may kasama ako that time. So, nung bilis, pabalik. So, papunta doon sa second destination, 45 minutes. So, pabalik sa coffee shop, another 45 minutes. Almost 2 hours na yung nakalipas nun. Pagdating namin doon sa coffee shop, pagbalik namin, diretso agad ako doon sa CR. Tapos yung kasama ko, dumiretso na agad siya doon sa counter. Kung nasa yung mga barista. Pagtingin ko sa CR, wala sa sink, wala sa trash can. Pinalukay ko yung trash can Wala dito. Sabi ko, dapat di na ako dito. Pag pala, nagiging makakalimutin. Wala. Tapos yung sa bowl, toilet bowl, di ba may inaangat doon? Kung saan naiipon yung tubig na pang flush. Inangat ko rin yun. Wala lang. Tingnan ko lang sa wala. Sa mga singit-singit wala. Tapos lumabas na ako at pinunta ko yung kasama ko. Andun siya sa barista's area or sa counter. And kausap niya, may binigay yung barista na contact number tsaka pangalan. Pangalan ng babae and contact number niya. Actually, bago ibigay sa kasama ko yung contact number na yun, binerify muna kung ano yung itsura ng wallet. Tinanong muna yung kasama ko. So, syempre, nasagot naman niya ng maayos. So, bago ibigay nung barista dun sa amin yung contact number. Tinawagan agad namin, and then may sumagot naman agad, babae. Nagpakilala ako. Ako po si Alvin Francisco. Kayo po ba si Ma'am Ganto? Binigay po kasi yung number nyo dito sa coffee shop. Number and contact details nyo po yung binigay. Kasi ako po yung nawawalan ng wallet. Imagine 2 hours ago na yun. So, sinagot niya, pina-verify niya yung itsura ng wallet. Sir, kumusta po? Madi-describe nyo po ba? Ano po muna pangalan nyo? So, sinabi ko. So, sige sir Alvin, madi-describe nyo po ba yung itsura ng wallet ko, yung mga nakalagay doon? Siyempre, sinabi ko yung mga laman, yung itsura. Sabi niya, sige sir, opo. Andito lang ako ngayon sa may ginagawa lang ako ngayon, pero babalikan agad kita. Puntahan agad kita dyan. Kita na lang tayo dyan. Hintayin nyo po ako dyan. Talagang na-uplift ng aking moral after malaman na nasa kanya pa yung wallet ko. Kasi wala na Sa isip ko wala na yun Parang kung sino man makuha yun, baka kailangan niya. Siguro nangangailangan siya sa buhay niya. So, pinabayaan ko na. Sabi ko nga sa inyo, bumalik na lang ako doon sa coffee shop. Inisip ko na lang yung idea na baka kahit papano andun. Pero since meron tayong good Samaritan na nakakuha, and
inalagaan yung ating wallet, talagang nabuhayan tayo. So, naghintay ako na ng mga 15 to 20 minutes. Andun siya, and then dinescribe ko yung itsura, yung suot ko. Tapos, yung pagpasok nung babae, si ma'am, alam ko agad kasi siya yung may hawak ng phone na tinatry niya ako tawagan and hawak niya yung wallet ko. So, lapit agad ako sa kanya and talagang sabi ko, ma'am, buti na lang kayo po yung nakakuha. Kasi kung ibang tao po yung nakakuha, baka di na po yung nabalik sa akin. Kwento niya, madalas daw talaga siyang nakakuha ng mga ganun. Pero binabalik niya. Na-share ko lang tong story na to kasi talagang faith in humanity restored. Talagang meron pa rin pala mga mababait na tao and willing na magbalik ng mga bagay na hindi sa kanila. Yun, tip lang rin, no? Kapag kayo ay nawalan ng mga ganito, maganda kung i-lock nyo agad yung mga cards nyo. And of course, kung makakapulot kayo ng hindi naman sa inyo, maganda yung ginawa ni ma'am na hindi niya iniwan dun sa coffee shop. Kasi yun yung kwento niya sa akin Ano sir, hindi ko talaga to iniwan dito sa coffee shop kasi may hirap na. Maganda na sa akin manggagaling since ako naman yung nakakuha. So, ang ginawa ko sir, iniwan ko na lang yung contact number ko dito sa coffee shop para if ever may magkiklaim, ako yung kukontakin. So, sana ay magsilbing inspirasyon kasi ako ay very much inspired and nabuhayan and tumaas ang moral. And saludo po ako kay ma'am sa pagbalik and sa mabuting gawa. And syempre, ang lesson dito ay of course, presence of mind. Huwag basta-basta ipapatong yung mga important na gamit kung san-san. Kung may kipagkita man, kung may meetings bago lumabas ng bahay, mas maganda kung nakadumi na kayo.